Hulyo noong nakaraang taon nang isugod sa paggamutan ang anak ni Sed. Nagdugo raw kasi ang ilong nito na sinamahan pa ng mataas na lagnat. Matapos ang ilang pagsusuri, nakumpirma na ang anak nito positibo pala sa dengue. Yun, nagno-nosebleed, may cracking of bones, headache, tapos meron ding pagtatae. Kaya na-confine naman siya. Pero naging okay, wala nga lang parang rashes. Gumaling naman ito kalaunan, pero makalipas lamang ang ilang buwan, siya naman ang nadengue. Yung sa akin naman kasi sa sa tuhod. Talagang nangihina, is migraine. Hindi namin alam kung saan namin nakuha o ano. Kasi sa bahay wala naman eh. Wala namang case. So parang outside lang talaga siya nakuha. Simula noon, todo na ang pag-iingat nila, wag lang muling magkasakit. Meron ginagamit na off lotion, ganun. Mga kailangan meron. Pero yung dati gumagamit siya yung parang nilalagay sa damit. Simula Enero hanggang sa kasalukuyan, nakapagtala na ang Department of Health Cordillera ng 471 na kaso ng nagpositibo sa sakit na dengue. 56% sa mga ito ay kinailangang i-admit sa ospital. Mula sa bilang na ito, isa naman ang binawian na ng buhay. Bagamat mababa kumpara sa 605 na kaso noong nakaraang taon, nakitaan naman ng pagtaas sa kaso ang lungsod ng Baguio na umabot sa 116 kumpara sa 77 kaso noong 2024. Nakikita naman po natin, ever since kahit last year, January pa lang, nakikita na natin ito ng clustering. Maybe because pwede rin kasi na, syempre, di ba may ulan nung this January tapos wala na naman. Although ang kwan kasi nito rin lang ay yung nag-iipon tayo ng mga tubig sa loob-loob. Nakakalimutan na rin natin na maglinis sa ating mga drums. Dahil dito, hindi maiwasan ang ilang residente na mangamba tulad ni Nanay Alegria. Kaya ang kanyang apo pinagsusuot na ng jacket at mahahabang medyas. Nakakatakot. Kasi Siyempre, kung maano ang mga bata, papagamot mo pa eh. Kung wala kang pera, ganun. Saan ka kukuha ng pampagamot? Tuloy-tuloy na rin ang pagpapaalala ng City Health Services Office sa pagsulong pa ng denggera sa bawat barangay. So ito namang dengue talaga naman, no? It's year-round talaga. So kailangan pa rin. Tuloy-tuloy yung denggera natin. So we never stop our campaign sa denggera, Sir Gab. Nandun pa rin siya sa mga reporting. Nagre-report pa rin ang mga barangays natin of their puro kalusugan, kalinisan campaign o kabarkada campaign. Tuloy-tuloy naman dyan. But what we're trying to say is that we're telling everyone that even in cold season, walang ulan, may dengue. Sa ngayon, paalala nila sa publiko ang pagsunod sa 4S kontra dengue. Ito ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, at support fogging and spraying. Jose Robert Inventor, RNG News.